Bagong linis. Hugasan natin yung talisay leaves. Ito po, talisay leaves at saka asin. Disinfect sa tubig. Ayan. Tubig po na ibinabad ko mahigit 1 week. Hindi po kasi pwede yung tap water kasi po madaling mamatay. Mayroong chlorine yung tubig ng isda. Patulitin ko po, hindi po kailangan punuin hanggang sa taas yung tubig dahil may pagkakataon ng betta fish ay tumatalon. Yan po. At yung tubig po niya ay hindi po tap water na pagkalagay natin dito ay sinasalin. Binababad po natin to na mahigit 1 week or 2 weeks pag pinalitan natin yung tubig sa tank. Kasi po pag po yung galing sa gripo, meron po itong content ng chlorine na pwede pong ikamatay ng betta fish. At saka po may asin, pan-disinfect sa kaliskis o sa balat ng betta fish para hindi po magkaroon ng sakit yung balat o betta fish. At bago po natin isalin dun sa bagong tubig yung betta fish, i-acclimate po natin ito ng 20 to 30 minutes para po ma-adapt niya yung bagong temperature ng tubig. Kasi po pag po inilagay natin agad ang betta fish sa bagong tubig, pwede po siya ma-stress at ito ay pwede nyo ikamatay. I-drain po natin siya dito sa baso na to. Meron pong butas yung isang basong nasa loob at unti-unti po natin siyang isasalin sa tubig. Huwag po natin bibiglain ng buhos yung betta fish kasi po baka po siya ma-stress. Isa rin po yung dahilan para ikamatay niya. Ito po ang pamamaraan ng pag-acclimate ng betta fish. Ibabawal lang po natin ito sa tubig doon sa bagong tubig niya. Ayan, ng 20 to 30 minutes. Iipitan po natin ng clip, kahit ano pong clip. Ayan, pabayaan lang po natin yan ng 20 to 30 minutes. At pagkatapos po niyan ay pwede na siyang maglangoy sa bago niyang tubig sa tank. Tapos na po ang 20 minutes. So ngayon po isasalin na natin sa bagong tubig ang ating betta fish. At ganito po ang paraan na pagsasalin para po hindi ma-stress ang betta fish. Tanggalin po natin siya ulit, patuloyin natin ng konti. Ayan. Then ito pong cup na to, dalawa. Isa po itong maliit po na nasa loob, may butas po yan sa ilalim. Kaya pag inakat natin yan, madidirain yung tubig, tas unti-unti po natin isasalin yung betta fish sa tank. Ganito po ang ginagawa ko para po hindi ma-stress ang betta fish habang isinasalin po natin. Ayan po. Madidirain yung tubig, tas unti-unti po natin isalin yung betta fish. Huwag po natin bibiglain, baka po ma-stress yung isda. Tandahan lang po. Ayan. Enjoy na siya sa bago niyang tubig. Ganyan po ang paraan ng paglilinis sa tangke ng betta fish. Yan po ay talisay leaves at saka ganyan kasaya ang aking betta fish ngayon dahil po bagong linis ang kanyang tangke at bago po ang kanyang tubig. Yan. At po pagkalagay po natin sa bagong tubig, medyo po pakainin natin ng konti ang betta fish dahil po kahit papano na-stress po siya ng konti, kaya kailangan po natin siyang pakainin. Yan.
Masaya na po siya naglalangoy sa bago niyang tubig. Ito po ang kinakain ng aking betta fish. Parang pellet po na maliliit. Mga 5 to 7 pieces lang po ang pinakakain ko niyan sa betta fish umaga at gabi. Dahil po ang bitukan ng betta fish ay halos kasing laki lang po na kanyang mata. Kaya po pag nasobrahan po siya ng pagkain, pwede niya po itong ikamatay. Ayan, pellet po. Maliliit po yan. Maliliit pa yan sa halos kasing laki po lang yan ng asin. Durog na asin. Yung rock salt pala, hindi durog, rock salt. Ayan. Ayan po, halos tinatarya ko lang po yung kanyang kinakain. Ayan, tare-tarya lang po. Ayan po, kinakain niya mula umaga at gabi. Opo. Yung betta fish po, kahit di na po natin pakainin tanghalian. Ang sabi lang po ay umaga at saka gabi. Ayan. Ayan, tare-tarya lang po. Siguro tong pellet na to abutin po 2 to 3 years bago maubos. Kaya po napakatipid mag-alaga ng betta fish. Sa totoo lang, ang pagkakamali parte ng buhay yan. Kapag hindi ka nagkamali, hindi ka matututo.